Ulam sa Maynila, patay matapos saksakin ng nakaaway na dating katrabaho ang isang lalaki sa Sampaloc. Ang nakaligtas na kapatid ng biktima, pinagbantaan pa umano ng suspect. Balita hatid ni Jomer Apresto. Nakaupo ang magkapatid na sina alias Rod at alias Mike sa bahagi ng Marsan Street sa Sampaloc, Maynila pasado alas 9 ng umaga kahapon. Maya-maya, isang lalaki ang biglang lumapit at hinataw ng speaker ang 46 anyos na si alias Rod. Tinadyakan niya pa ito bago dumukot ng patalim sa kanyang bewang, kaya agad na napatayo ang magkapatid. Ilang beses niyang inambaan ng saksak ang biktima hanggang sa tuluyan na niyang pinagsasaksak si alias Rod. Sinubukan pang lumaban ng biktima pero tila hindi nakontento ang suspect at itinarak sa ulo ng biktima ang patalim. Dead on the spot ang biktima. Habang napatakbo naman ang kapatid na si alias Mike. Kinagabihan, nahuli ang kapatid ng biktima na si alias Mike matapos umanong mag-amok sa tapat ng barangay at tangkaing saksakin ng isa sa mga kagawad. Bigla niyang inugot, hinabol ako. Siyempre tumakbo ako. Nakakita ko ng kahoy. O sige, sumugod ka. Ayun na nga, may dumating na ng pulis. O nakita po nila, 2 kutsilyo ang nakuha ng pulis natin. Ay kung madamay. Ayon kay alias Mike, pang self-defense niya ang mga dalang patalim matapos siyang makatanggap umano ng pagbabanta mula sa sumaksak sa kanyang kapatid. Sa isang text message, humingi ng pasensya ang suspect sa kanyang nagawa. Pero karugtong nito ang babala na iisa-isahin daw ng suspect ang pamilya ng biktima sa oras na gumanti sila. Yung kutsilyo po, galing sa bahay ko yan. Kumbaga po, bumili ako ng pagkain ko, self-defense. Kinilala ni alias Mike ang suspect sa pagpatay sa kanyang kapatid. Nakatrabaho raw siya ng biktima nang magkabit sila ng poster ng mga kandidato para sa eleksyon. Pinatira pa raw ng biktimang si alias Rod ang suspect sa kanyang bahay sa loob ng 1 buwan. Pero nagkaroon daw sila ng samaan ng loob matapos niyang palayasin ang suspect. Pinapalayas na nga siya kasi nga may dala siyang bato, sisin pinapakit. Hindi naman natuluyang kinulong si alias Mike matapos mapakiusapan ng mga kaanak ang kagawad. Patuloy ang backtracking ng otoridad para mahuli ang suspect sa pananaksak. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa ikalawang pagkakataon ngayong linggo, pumutok ang Bulkang Bulusan sa Sorsogon. Ayon sa PHIVOX, isa itong phreatic eruption na nagsimula mag-aalas 8 kagabi. Tumagal yan ng mahigit 1 oras. Nakapagtala rin ng bulkan ng 66 na volcanic earthquakes sa nakalipas na 24 oras. Sa kasalukuyan, nakataas na alert level 1 ang Bulkang Bulusan. Hindi pinapayagan ang pagpasok sa 4-kilometer radius ng bulkan na permanent danger zone, maging ang paglipad ng mga aircraft sa tuktok nito. Itong Lunes, nang unang pumutok ngayong linggo ang Bulkang Bulusan. Sa unang datos ng Sorsogon Police Provincial Office bago ang pangalawang pagputok kagabi, mahigit 30 pamilya ang lumikas. Hindi rin bababa sa 7 barangay ang naapektuhan ng ashfall. Nagsimula ng mamigay ng food packs ang DSWD sa mga naapektuhang residente. Handa rin daw sila sa pamamahagi ng long-term aid kasunod ng utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa gitna ng tag-init, ilang bahagi ng Mindanao ang binaha. Sa Butuan City, Agusan del Norte, mabilis ang pagtaas ng tubig sa ilang kalsada doon kasabay ng malakas na ulan. Kanya-kanyang salba ng mga gamit ang mga residente nang pasukin na ng baha ang kanilang bahay. Unti-unting humupa ang tubig bago gumabi. Ayon sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone ang patuloy na magpapaulan sa Palawan at malaking bahagi ng Mindanao. Apektado naman ang Davao Region ng trough ng binabantayang low pressure area. Pumasok na ulit sa Philippine Area of Responsibility ang nasabing LPA ilang oras makaraang pansamantala itong lumabas kahapon. Huling na iyang namataan at mahigit po siya 700 kilometro silangan ng Southern Mindanao. Aabot naman sa 17 lugar sa bansa ang posible pa rin makaranas ng matinding init at alinsangan. Posible umabot sa danger level na 47 degrees Celsius na heat index sa Dagupan, Pangasinan, 46 degrees Celsius sa Baler, Aurora, 43 degrees Celsius sa Bacnotan, La Union, Olongapo City, Sangley Point, Cavite, Puyo, Palawan at sa Pile, Camarines Sur. 42 degrees Celsius ang posible namang heat index ngayong araw sa Pasay City at ilan pang bayan at syudad sa Luzon at Visayas.
Good news sa mga kapuso nating suki ng MRT, LRT Line 1 at Line 2. Libre ang inyong sakay simula po ngayong araw hanggang sa Sabado, May 3. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, bilang pagkilala yan sa sakripisyo at kontribusyon ng mga manggagawa sa lipunan at ekonomiya ng bansa. Pakikiisa rin yan sa selebrasyon ng Labor Day o Araw ng Paggawa bukas. Ayon sa pamunuan ng mga nasabing railway, libre buong araw ang pagsakay sa mga tren. Abiso sa mga pasahero ng NAIA, hindi na pinapayagan ang mga airport security personnel na hawakan ang pasaporte ng mga pasahero sa Terminal N3. Sa halip mismong pasahero na lamang ang may hawak sa passport, ID at iba pang travel document habang bine-verify ng mga tauhan ng NAIA. Bagong pulisiya po yan, kasunod ng nag-viral na insidente ng isang senior citizen na hindi pinayagan ng airline na makabiyahe dahil sa maliit na punit sa passport. Iniimbestigahan na yan ng Transportation Department at Civil Aeronautics Board, pati na rin ng mga kaparehong insidente.